Sa pag-asang mahahanap ang ina, nagpanggap si Rain bilang bagong katulong sa mansyon ng mga Villarica. Dito niya nakilala si Miguel, isang lalaking estranghero ngunit makapangyarihan. Nakalaunay nalaman niyang anak pala ng Donya. Habang naghahanap ng sagot, nadiskubre ni Rain na ang Donya ay minsan ang nanganak ng illegitimate child at itinago ng pamilya nito. Ang hindi niya alam, ang matagal na niyang inaasam na ina ay ang babaeng araw-araw niyang pinagsisilbihan. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan ni Miguel, mas lumilinaw ang katotohanan na ang lalaking minamahal ay maaaring kapatid niya. Isang piraso ng DNA test ang maglalahad ng katotohanan. Sa huli, kailangan pumili si Rain. Ang katotohanan ng kanyang pinagmulan o ang pag-ibig na handang lumaban kahit bawal. Nakatayo ngayon si Rain sa labas ng bahay ng mga Villarica kung saan siya magtatrabaho bilang katulong. Malaki ang bahay, hindi maipagkakaila na mayaman ang isang Doña Soledad Villarica. Pinindot niya ang doorbell. Kaagad naman itong bumukas. Isang babae ang nagbukas sa kanya na sa tingin niya ay katulong sa bahay na yon. Magandang umaga po. Ako si Rain Alejandro, ang katulong po na pinadala ng agency. Halika sa loob. Kanina ka pa hinihintay ni Doña Soledad. Tiyaya sa kanya ng babae na nagpakilalang si Annabel. Sa tingin ni Rain, matanda lamang ito sa kanya ng ilang taon. Iniwan muna siya ni Annabel sa living room upang tawagin ang amo nitong si Doña Soledad. Hindi na magtagal, nasa harapan na niya ang babae. So, ikaw si Rain Alejandro, ang pinadalang katulong ng agency. First time mo ba o may experience ka na sa pagiging katulong? First time po, ma'am. Pero wag po kayong mag-alala. Madali naman po ako matuto. Iniabot ni Rain kay Doña Soledad ang hawak na folder kung saan naroon ang kanyang resume na kaagad naman itong tinanggap at pinasadahan ng tingin. Nang matapos nitong basahin, ay muli siya nitong hinarap at tinawag si Annabel para samahan siya sa maid's quarter. Matagal ka na ba na naninilbihan dito? Oo, maglilimang taon na ako dito. Mabait naman si Doña Soledad, medyo may pagka-istrikto nga lang kung minsan. Tsaka, ayaw niya ng tamad at mabagal kumilos. Gusto niya maliksi at may kusa sa trabaho. May anak at asawa ba si Doña Soledad? 2 taon nang patay si Don Emilio. May isa silang anak pero wala naman dito. Pasulpot-sulpot lang yun at bihirang magstay. Naputol ang kanilang pag-uusap nang makarating ng maid's quarter. Tinuro sa kanya ni Annabel ang magiging kama niya. O siya, ayusin mo muna mga gamit mo. Pagkatapos, puntahan mo ako sa kusina. Ako mismo magtuturo sa iyo ng mga gagawin mo. Sige Annabel, salamat. Nang mapag-isa sa maid's quarter, kaagad niyang inayos ang mga gamit. Sinadya ni Rain na kaunti lang ang dalhin na gamit dahil hindi naman siya magtatagal doon. Naroon siya sa bahay na yon hindi para sa trabaho, kundi para hanapin ang kanyang nawawalang ina. Hindi naging madali para kay Rain ang maging katulong. Kaya naman hirap siya at nangangapa pa. Mabuti na lamang at mabait si Annabel. Matyaga siya nitong tinuruan hanggang sa matuto siya. Isang umaga, habang abala sa pagdidilig ng mga halaman, isang lalaki ang nakita niyang pumasok sa bukas na gate at pasilip-silip sa loob ng bahay. Nagpalingalinga si Rain sa paligid. Hinahanap ang mga security guards na naka-duty tuwing umaga. Ngunit hindi niya makita ang mga ito. Binitiwan niya ang hawak na hose at pinatay. Malalaki ang mga hakbang na nilapitan ng nakatayong lalaki at matapang itong hinarap. Magnanakaw ka no? Sabi niya sa mataas na boses. Anong sinasabi mo? Sinong magnanakaw? Nakita ni Rain ang pagdilim na mukha nito. Malamang ikaw. Alangan naman ako. Guards! May magnanakaw na nakapasok!
Guards! Sigaw ni Rain. Pwede ba? Tumigil ka nga sa kakasigaw. Napakaingay mo. Narinig ni Rain ang sabi ng lalaki, ngunit patuloy pa rin siya sa pagsigaw. Ilang sandali pa, may mainit na bagay na naramdaman si Rain sa mga labi niya. Nanlalaki ang mga mata niya nang mapagtanto na sakop ngayon ng lalaki ang mga labi niya. Inipon ni Rain ang buong lakas tsaka itinulak ang lalaki. Nang hindi pa makontento, sinampal niya ito ng mag-asawang sampal. Yan ang nababagay sa'yo! Bastos! You have no right to slap me. Who do you think you are, ha? Woman? Nanggigigil na tiningnan ng masama ni Rain ang lalaki. Ang kapal ng buka. Ito naman ang may kasalanan, kaya niya ito nasampal. Excuse me? Hindi kita sasampalin kung hindi mo ako hinalikan. Sino nagbigay karapatan sa'yo na halikan ako? Di ba wala? Pero ginawa mo pa rin. So, yun bang kinagagalit mo sa akin kaya mo ako sinampal? Don't worry. Hindi naman masarap ang mga labi. Masyadong mapait. Ang kapal ng mukha mo! Muling sigaw ni Rain sa lalaki. Whatever. Iniwan siya ng lalaki sa labas at nagtuloy-tuloy papasok ng bahay. Mabilis naman itong hinabol ni Rain at hinarangan ang daraanan ng lalaki. Tumibig ka nga dyan sa daraanan ko. Ayaw ko! Guards! May nakapasok na magnanakaw! Guards! Muling sigaw niya. Titigil ka o hahalikan ulit kita. Banta nito sa kanya, dahilan upang manahimik siya. Ganyan nga, tumahimik ka kung ayaw mo makatikim ng halik galing sa akin. Naku Rain, anong nangyayari dito? Nag-aalalang tanong ni Annabel nang makita silang dalawa ng lalaki. Tumawag ka ng pulis, Annabel! Magnanakaw ang lalaking yan! Sumbong ni Rain sa babae. Naku Rain, hindi siya magnanakaw. Siya si Sir... Anong hindi magnanakaw? Nakita ko siya, Annabel. Basta na lamang siyang pumasok dito sa loob. At sa tingin ko, pinatay niya mga gwardya kaya nawawala. Teka Rain, huminahon ka nga muna. Pakinggan mo ko sandali lang. Tumawag ka na kasi ng pulis, Annabel. Bakit ba ayaw mo? Natatakot ka ba sa kanya? Napapakamot pa ng ulo si Annabel na nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. Hayaan mo siya, Annabel, na tumawag ng pulis. Nang mapahiya. Kilala mo si Annabel? Of course, kilala ko siya. Ikaw lang naman ang hindi ko kilala. Sino ka ba, ha? Rain, siya si Sir Miguel lang. Sige na, Annabel. Bumalik ka na sa trabaho mo. Ako nang bahala dito. Putol ni Miguel sa sasabihin ng babae. Sige po, Sir Miguel. Kayo na sanang bahalang magpasensya sa kanya. Ikaw naman, babae. Sumunod ka sa akin sa kwarto ko. Naiwan na naguguluhan si Rain. Kahit ayaw niyang sumunod sa lalaki, ay wala naman siyang karapatan na tumanggi. Dahil nandun siya bilang katulong. Pero pang itinatayo-tayo mo dyan. Pumasok ka na dito. Bilis! Aligagang pumasok si Rain sa kwarto ng lalaki. Nakaupo na ito ngayon sa gilid ng kama. Marunong ka ba magmasahe? Sorry, pero hindi ako marunong magmasahe. At isa pa, hindi ko trabaho ang masahihin ka. Natawa ang lalaki sa sinabi ni Rain. Mula sa pagkakaupo ay tumayo ito at unti-unting humakbang palapit sa kinatatayuan niya. Sa lahat ng katulong na pumasok dito, ikaw lang ang bukod tanging matapang. Saan mo ba hinuhugot yung katapangan mo, ha? Talagang matapang ako dahil nasa tama ako. Hahakbang na sana si Rain palabas ng kwartong yon nang muling magsalita ang lalaki na ikinatigil niya. Huwag masyadong matapang, hindi yan uubra sa akin. Sa halip na tugunin ito, pinili na lamang ni Rain na lumabas at bumalik sa labas. Itinuloy niya ang naantalang pagdidilig ng mga halaman. Nang matapos, nagtungo siya sa kusina
at tinulungan na magluto si Annabel. Anong nangyari, Rain? Bakit mo napagkamalang magnanakaw si Sir Miguel? Kaagad na tanong sa kanya ng babae. Kasalanan niya. Basta na lamang siyang pumasok tsaka malay ko ba na dito pala yung nakatira? Hindi talaga dito nakatira si Sir Miguel. May sarili siyang bahay sa Ortigas. Sabi ko nga sa'yo, pasulput-sulput lang yan dito kung kailan niya gustong dalawin ng mama niya. Mama niya? Ibig sabihin, siya ang anak ni Doña Soledad? Gulat niyang tanong kay Annabel. Oo girl, ingat ka sa kanya ha. Masyadong matinikin si Sir Miguel sa mga babae. At hindi lang yon, strict din yan pagdating sa trabaho. Kaya nga kinabahan talaga ako sa iyo kanina eh. Lalo na mapagkamalin mo siyang magnanakaw. Pero teka, may ginawa ba siya sa'yo? Wala naman. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya kong sarili ko. Nang sumapit ang tanghalian, muling nakita ni Rain si Miguel. Kumakain ito ngayon kasabay ang mama nitong si Doña Soledad. Naramdaman ni Rain na palihim siyang pinagmamasdan nito, bagay na ikinailang naman niya. Mabuti naman iho at dinalaw mo ako dito. So, kamusta ang gwapo kong anak? I'm okay, Mama. Anyway, baka dito na muna ako magstay ng kahit mga ilang araw. Really? Yes, Mama. Ayaw mo po ba? That's great. Finally, magsastay ka dito ng matagal-tagal. Masayang tura ng Donya. Nang matapos kumain si Miguel, kaagad itong tumayo at binalingan siya. Itimpla mo ako ng tea. Pagkatapos, isunod mo sa kwarto ko. Utos nito sa kanya. Kaagad naman na sinunod ni Rain ang utos ni Miguel at isinunod ito sa kwarto nito. Bukas ang pintuan, kaya pumasok na lamang siya sa loob ng kwarto. Ngunit napasigaw ang dalaga nang makita ang lalaki na nagbibihis. Sa sobrang taranta, nabitawan niya ang hawak na tasa na may lamang tea. Dahilan upang lumikha ito ng malakas na ingay. Maagap naman siyang nilapitan ni Miguel at inilayo sa bubong. Are you okay? Okay lang ako. Salamat. Next time, mag-iingat ka. Mabuti na lang, hindi ka nasugatan. Doon lang napansin ni Rain na halos magkatikit na ang kanilang mga katawan. Napapasong lumayo siya sa lalaki. Pasensya na ulit. Papalitan ko na lang ng bagong tea. Mabilis siyang lumabas ng kwarto ni Miguel para magtimpla ng bagong tea. Pagbalik sa kwarto ng lalaki, dala na niya ang tea. May dala rin siyang dustpan at mop. Next time, mag-iingat ka. Ayaw ko sa lahat yung tatanga-tanga. Narinig niyang sabi ni Miguel. Hindi naman sana ako magugulat kung hindi rin dahil sa'yo. Bulong ni Rain sa sarili, mabuti na lamang at hindi narinig ni Miguel. Pasensya na talaga. Pangako, hindi na ito mauulit. Dapat lang. Dahil kapag naulit pa ulit ito, ako mismo magtatanggal sa iyo sa trabaho. Seryoso nitong sagot sa kanya. Samantala, nang mapag-isa sa kwarto si Miguel, naalala niya bigla ang reaksyon ng babae. Nang makita siyang hubot-hubad. Oo, as in hubot-hubad siya kanina. Wala siya ni kahit anong saplot sa katawan. Hindi naman kasi niya alam na papasok sa loob ng kwarto ang babae. Ang akala niya kakatok muna ito bago pumasok. Pero hindi nito ginawa. Isang araw pa lamang siyang nakakauwi sa bahay ng mama niya, pero ang dami kaagad nangyari sa pagitan nila ng babae. Napag-alaman ni Miguel na bago nila itong katulong. Unang pagkikita pa lamang nila kanina sa garden, ay nahalikan niya kaagad ito. Paano ba naman? Napagkamalan siya nitong magnanakaw, tapos ang ingay-ingay pa. Sa labis na inis, hinilikan niya ito sa mga labi. Sinabi niya na mapait ang mga labi nito. Pero ang totoo, malambot at matamis. Kung pwede nga lang, gusto ulit niya itong halikan. Gusto niyang matikman ulit ang matamis nitong mga labi.
Nang maubos ang iniinom na tea, nagdesisyon si Miguel na magpahangin sa terrace. Napangiti pa siya nang makita si Rain na naglilinis sa swimming pool. Habang abala niyang pinapanood si Rain, tumunog bigla ang kanyang cellphone nang tingnan niya kung sino ang tumatawag. Ay si Janice pala. Anong kailangan mo? Bakit ka tumawag? Kaagad na sabi ni Miguel pagkasagot ng tawag. Miguel, please, mag-usap naman tayo. Puntahan mo ako dito sa condo. Hihintayin kita. Nakikiusap na sabi ni Janice. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Tapos ng lahat sa atin. No, ayoko Miguel. Mahal na mahal kita. Ikamamatay ko kung iiwan mo ko. Umpisa pa lang, Janice. Sinabi ko na sa'yo na madali ako magsawa sa babae. Kaya nga nasa rules ko na bawal akong mahalin eh. Sex lang ang gusto ko. At kapag sawa na ako, ayaw ko na. Yes, sex lang ang habol niya sa mga babae na nakakarelasyon. Ayaw niya ng commitment. Kaya palagi niyang sinasabi na bawal siyang mahalin para hindi niya masaktan ng mga ito sa oras na ayaw na niya. Siya si Miguel Villarica, 35 years old, single at walang balak na mag-asawa. Masaya na siya sa buhay niya ngayon. May mga negosyong pinapatakbo dito sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Bukod doon, maraming babae ang nakapila at handang ibigay sa kanya ang sarili, matikman lamang siya. Madali siyang magsawa sa babae. Gusto niya, 2 to 5 days lang ang itatagal sa kanya ng isang babae. Kumbaga sa ulam, masarap kung kada araw ibang putahe ang nakahain para iwas sa umay. Kasi kung paulit-ulit lang, aba, baka mapurga siya at yun ang ayaw niyang mangyari. Katwiran ni Miguel, maraming babae ang nagkakandara pa sa kanya at gusto siyang matikman. Kaya walang masama kung pagbibigyan niya ang mga ito para maging patas ang laban. Miguel, please, nakikiusap ako sa'yo. Parang awa mo na. Huwag mo tong gawin sa akin. Umiiyak na sa kabilang linya si Janice. I'm sorry, Janice. Pero hanggang dito na lang tayo. Bye. Walang pakialaman na binabaan niya ito ng tawag. Blinak niya ang number nito, maging ang social media account para hindi na siya nito matawagan pa kahit kailan. Ang pinakaayaw pa naman ni Miguel, ang makulit at hindi marunong makaintindi sa isang salita lang. Kinagabihan, dahil maalinsangan ng panahon, kaya naisipan ni Miguel na lumabas ng kwarto. Gusto niyang magbabad sa pool nang sa ganon, malamigan ang kanyang katawan. Nang tingnan ng suot na relong pambisig, pasado 1:00 na ng madaling araw. Sigurado siyang tulog na ang lahat ng tao, maliban sa kanya. Kaya naman, isa-isa niyang hinubad ang lahat ng kasuotan at pagkatapos, tumalon sa pool. Pakiramdam ni Miguel na preskuhan ang buong katawan niya, kaya nagbabad muna siya sa ilalim ng pool. Samantala, simula nang dumating si Rain sa bahay ng mga Villarica, ay hindi pa siya nakakatulog ng maayos. Marahil na mamahay siya, ganon. Tiningnan niya ang orasan malapit ng mag-2:00 ng madaling araw. Tulog na ang mga tao sa bahay na yon, maliban sa kanya. Naisipan niyang lumabas at magtungo ng swimming pool. Gusto niyang maligo kahit sandali lang, lalo na't maalinsangan ang mga sandaling yon. Pagkarating ng swimming pool, kaagad na lumusong sa tubig si Rain. Ngunit napasigaw siya nang maramdaman na may humawak sa kanya. Nanlalaki pa ang mga mata nang makita si Miguel. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Sunod-sunod niyang tanong sa lalaki. Hindi ba obvious na naliligo ako? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Huwag kang feeling, hindi kita sinusundan. Oh, really? Baka naman, type mo ako at gusto mong maulit ang nangyari sa garden kahapon. Pwede ba? Huwag mo kong itulad sa iba. Hindi ako ganong klaseng babae. Walang paalam na tinalikuran niya si Miguel, ngunit maagap siya nitong nahawakan sa isang kamay at wala ano-anong sinakop ang mga labi niya.
Pinilit ni Ray na makawala sa lalaki, ngunit sadyang malakas ito sa kanya. Sa inis na nadarama, kinagat niya ito sa ibabang labi, dahilan upang mabitawan siya ni Miguel. Isang malakas na sampalang ipinadapon niya sa pagmuka nito. "Bastos! Hindi porket anak ka ng amo ko, pwede mo na akong bastusin!" Nanginginig niyang sabi. How dare you? Sino nagsabi sa'yo na pwede mo ko sampalin? Nagsinampal mo ko kahapon, pinalagpas ko yon. Pero not this time. Anong gagawin mo? Hahalikan mo ulit ako? Trabaho ang pinunta ko dito, hindi ang makipaglandian sa anak ng amo ko. Kung nangangati ka at gusto mo maglabas ng init, problema mo na yon. Huwag mo na akong idadamay. Walang lingon-likod na iniwan siya sa pool ni Rain. For the first time, ngayon lamang may babae na tumanggi sa kanya at hindi pumasa ang kanyang charm. Galit na umahon sa pool si Miguel at hinagilap ang kanyang mga kasuotan. Mabilis niya itong isinuot at pumasok sa loob ng kabahayan. Pagkapasok ng kwarto, ang kawawang mga kagamitan ng kanyang pinagbuntunan ng galit. Bawat mahawakan ay basag. Hindi siya titigil sa ginagawang pagbabasag ng gamit hanggat hindi kumakalma ang sarili. Hindi nagtagal, nakarinig si Miguel ng malakas na katok na nagmumula sa labas ng pintuan niya. "Miguel, iho, buksan mo ang pintuan! Miguel!" Sigaw ng kanyang mama. Ayaw sanang pagbuksan ni Miguel ang pintuan ng kanyang mama. Ngunit hindi ito aalis hanggat hindi nasisigurong maayos siya. Walang nagawa si Miguel kundi ang pagbuksan ng pintuan ng ina. Kaagad siya nitong niyakap ng kahigpit. "What happened, son? May problema ba? Tell me." Baka sa boses ng donya ang labis na pag-aalala sa kanyang anak. Nothing, ma'am. "Anong wala? Dinig na dinig sa kwarto ko ang pagbabasag mo ng mga gamit. Anak kita. Kilala kita kapag may problema ka. Now, tell me, anong problema? Bakit galit na galit ka at nagwawala ng ganitong oras?" Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Miguel bago sinagot ang tanong ng kanyang mama. Nothing, mama. Maliit na bagay. Lilipas din kaagad to. Baby, hindi lang ako sanay kaya ganito ang naging reaction ko. Don't worry, mama. Okay na ako. Promise, wala ka ng ingay na maririnig galing dito. Are you sure? Yes, mama. Okay, basta kapag ready ka na mag-open sa akin ng problema, puntahan mo lang ako sa kwarto. Kahit gaano pa yan kahaba, makikinig ako. Thanks, mama. Sorry pala kung naistorbo ko ang tulog mo. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal, hindi inaalis ni Miguel ang tingin kay Rain. Iniisip niya kung paanong makakaganti sa babae. Nang matapos kumain, pinuntahan niya ito sa kusina. Naabutan niya itong abala sa paghuhugas ng mga plato. Maghanda ka. Aalis ako at isasama kita. Bakit mo naman ako isasama? Ang ayaw ko sa lahat, yung maraming tanong. Basta, magbihis ka at aalis tayo. Tapos ang usapan. Sorry, pero hindi ako sasama sa'yo. At bakit? Marami akong trabaho dito na kailangan tapusin. At isa pa, hindi kasama sa trabaho ko ang samahan ka. Sa labis na galit, hinila ni Miguel ang babae palabas ng kusina. Sa pilitan niya itong hinila paakyat sa kanyang kwarto. Pagkapasok na pagkapasok, ibinalibag niya ito sa kama. Ubus na talaga ang natitira niyang pasensya sa babae. Ano bang pinagmamalaki mo sa akin? Yang mukha mo? Huwag mo akong pagmamalakihan rin, Alejandro. Baka nakakalimutan mo kung sino ako at kung ano ako sa pamamahay na to. Alam ko at hindi ko yung nakakalimutan. Ano ba problema mo sa akin? Bakit mo ko pinag-iinitan? Dahil ba sa napagkamalan kitang magnanakaw? Kung ginagamit mo kasi ang isip mo, dapat hindi ka basta-basta pumapasok at kumikilos na parang magnanakaw para hindi ka napagkakamalan. So, sinasabi mo ba na wala akong utak
na hindi ko ginagamit ang isip ko? See? Sa bibig mo mismo nanggaling ang mga katagang yan, hindi sa akin. Doon na hindi nakapagpigil si Miguel at galit niyang nilapitan si Rain sa kama. At wala ano-anong inangkin ang mga labi nito. Kahit anong gawin itong pagtulak sa kanya ay hindi siya natinag. Patuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. Nang magsawa sa mga labi ni Rain ay pansamantala niya itong iniwan at binalingan ng dibdib nito. Ubod ng lakas niyang pinunit ang suot nitong uniform hanggang sa lumantad sa kanyang mga mata ang hubad nitong katawan. Napalunok pa siya nang mapagmasda ng magandang hubog ng katawan ni Rain. Muli niyang sinakop ang mga ito habang patuloy naman ang babae sa panlalaban sa kanya. Napasigaw pa si Miguel nang ubod ng lakas siyang sipain ni Rain sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Dahilan upang mabitawan niya ito. Walang hiya kang babae! Mas walang hiya ka! Bastos! Manyak! Alam mo, pakipot ka din eh. Dahil sa ginagawa mo, mas lalo ko na-challenge sa'yo. Tell me, magkano ang kailangan mo para ibigay mo sa akin ang gusto ko? Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi lahat ng babae ay susunod sa gusto mo. At mas lalong hindi lahat ng mga babae ay magkakagusto sa katulad mong manyak. So anong gagawin ko para makuha kita, Rain Alejandro? Wala kang ibang gagawin kundi ang lubayan ako. Sana ito ng huling beses na gagawan mo ako ng masama. Dahil kapag inulit mo pa ulit ito, mapipilitan ako na labanan ka sa paraang kaya ko. Pagkalabas ni Rain ng kwarto, ay galit niyang pinagsisipa ang pintuan na naging dahilan upang masira ito. Nang hindi pa makontento, ay ang dingding naman ang pinagsusuntok niya hanggang sa dumugo ang kanyang kamao. Nang mapagod si Miguel, padaos-dos siyang naupo sa malamig na sahig. Sabay hilamos ng muka gamit ang dugoang kamay. Samantala, simula ng kamuntik na siyang pagsamantalahan ni Miguel, ay hindi na ulit siya nito nilapitan at kinausap. Bagay na labis na pinagpapasalamat ni Rain. Isang araw, pinatawag siya ni Doña Soledad sa kwarto nito at may mahalagang bagay daw silang pag-uusapan. Maupo ka, Rain. Salamat po, ma'am. Alam ko kung anong nangyayari dito sa loob ng pamamahay ko kahit walang magsabi sa akin. Po? Ngayon ko lang nakitang nagkakaganito sa isang babayang anak ko. Tatapatin na kita, Rain. Hindi kita gusto para kay Miguel. Pero kung gusto ka niya, wala akong magagawa kundi ang tanggapin ka sa pamilya namin. Mawalang galang na po, ma'am. Hindi ko gusto ang anak niyo. Kung ano man ang nararamdaman sa akin ni Sir Miguel, baka pagnanasa lang yun. Sinasabi mo ba na mahilig sa babae ang anak kong si Miguel? Nagulat naman si Rain sa pagtaas ng boses ni Doña Soledad. Hindi ko po alam. Baka anak niyo siya. Kayo ang higit na nakakakilala sa kanya. Kung wala na po kayong sasabihin, babalik na po ako sa kusina. Habang pababa ng hagdanan, nakasalubong niya si Miguel at saglit silang nagkatinginan. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin at itinuloy ang pagbaba. Pagkapasok sa kusina, kaagad siyang sinalubong ni Annabel. Anong pinag-usapan niyo ni Doña Soledad? Wala, may tinanong lang siya sa akin tungkol sa anak niya si Sir Miguel. Ano ba kasi ang ayaw mo kay Sir Miguel? Gwapo, mayaman, malalaki ang mga muscles, at higit sa lahat, kaya kanyang dalhin sa langit. Balita ko, kaya maraming mga babae ang nahuhumaling kay Sir Miguel dahil magaling itong makipaglaro sa Alam mo ikaw, tsismosa ka talaga. Wala akong pakialam kung magaling man siya sa ibabaw ng kama. Basta hindi ko siya gusto. Tapos ang usapan. Putol ni Rain sa mga sasabihin pa sana ni Annabel. Ano ba kasi ang gusto mo sa isang lalaki? Simple lang. Yung mahal na mahal ako at hindi ako lolokohin. Pero, tsaka na yun. Ang mahalaga sa akin ngayon, matagpuan ko ang tunay kong ina. Tunay mong ina? Oo, Annabel.
Yun ang dahilan kaya ako nandito. Hayaan mo rin. Ipagdarasal ko na sana mahanap mo na ang tunay mong ina. Salamat, Annabel. Kinagabihan, habang nagpapahangin sa terrace si Rain, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa doon. Kamuntik pa siyang mapatili nang makitang nakaupo sa bandang dulo si Miguel at may hawak itong baso na may lamang alak. Tumayo ito at naglakad palapit sa kinatatayuan niya. Hindi ka rin ba makatulog katulad ko? Oo. Gusto mo ba akong samahan na uminom dito? Sorry, pero hindi ako umiinom ng alak. Sige sir, maiwan na kita dito. Wait lang, Rain. Pwede ba tayo mag-usap? Promise, wala akong gagawin sa'yo. Itinaas pa ni Miguel ang dalawang kamay. Sige. Thanks. I'm so sorry sa lahat-lahat ng mga ginawa ko sa'yo. You know, mali ako. Naging marahas at agresibo ako. Maybe, natapakan ng ego ko kaya ganon. Bibigyan mo ko ng pagkakataon. Gusto kong itama ang lahat ng mga pagkakamali ko. Gusto kitang maging kaibigan. Kung okay lang sa'yo. Ikaw? Makikipagkaibigan sa akin? Bakit? Katulong lang ako. At ikaw, anak ka ng amo ko. I don't care. Hindi yun issue sa akin. Gusto ko itong makilala ng lubusan. Friends? Saglit na nag-isip ang dalaga at sa tingin niya ay sincere naman si Miguel sa paghingi ng sorry at pakikipagkaibigan sa kanya. Kaya walang pag-aalinlangan na pinatawad niya ito at tinanggap ang pakikipagkaibigan nito sa kanya. Okay, sige, pinapatawad na kita. At payag na ako na makipagkaibigan sa'yo. Really? Thank you so much. Promise, babawi ako sa'yo, Rain. Kahit hindi na, basta ipakita mo lang na totoo at galing sa puso mong pakikipagkaibigan. Okay na sa akin yon. Yun ang naging simula ng pagkakaibigan nila ni Miguel. Sa araw-araw na nakakasama ni Rain ang lalaki, dito niya nakilala ang tunay na Miguel Villarica. Isang tanghali, kakatapos lang ni Rain maglaba nang lapitan siya ni Miguel. Bihis na bihis ito. Aalis ako, Rain. Mamayang gabi pang balik ko. May gusto ko bang pasalubong? Bakit nagpapaalam ka sa akin? Natatawa niyang tanong kay Miguel. Wala lang. Baka kasi hanapin mo ako at mamiss bigla. Mabuti na yung alam mo kung nasaan ako. Sige na, umalis ka na. Baka malit ka pa sa pupuntahan mo. Pagtaboy niya rito. Anong gusto mong pasalubong? Wala. Basta makabalik ka lang ng ligtas dito. Masaya na ako. Mag-ingat ka, Miguel. Salamat. Nang makaalis ang lalaki, siya namang paglapit sa kanya ni Annabel. Kinikilig pa ito habang tinatanaw ang papalayong lalaki. Ay! Grabe! Ang sweet-sweet niyo talaga. Yung totoo, Rain, kayo na ba ni Sir Miguel? Walang preno nitong sabi. Hindi paano magiging kami hindi naman niya ako nililigawan. Tsaka sabi ko naman sa'yo, ibang pinunta ko dito. Kung sakali ba na liligawan ka ni Sir Miguel, sasagutin mo ba siya? Depende. Bakit depende? Hindi ko alam. Basta depende. Alam mo, Rain, hindi sa pinangungunahan kita. Pero sa tingin ko talaga, mahal ka ni Sir Miguel at seryoso siya sa'yo. Alam mo bang mga playboy, kapag natutong magmahal yan, wagas. Kaya maswerte ka na, ikaw ang nagustuhan ni Sir Miguel. Tanging ngiti na lamang ang isinagot niya kay Annabel. Ramdam naman talaga niya na mahal siya ni Miguel. Pero ayaw muna niyang pumasok sa isang relasyon at gusto muna niyang mahanap ang inang nang iwan sa kanya. Siya si Rain Alejandro. 36 na taong gulang. Baby pa lamang nang mapunta sa bahay ampunan. Ang kwento sa kanya ng mga madre, nakita lamang siya ng mga ito sa labas ng gate. Maaaring sinadya siyang iwan doon ng tunay niyang ina. Ang hinala ng mga madre, nabuntis ang kanyang ina at hindi pinanagutan.
Kaya pagkasilang ay kaagad siyang iniwan sa labas ng gate ng bahay ampunan. Nasa 5 taon na si Rain nang ampuni ng mayamang mag-asawa na Alejandro. Pagka-graduate ni Rain ng high school, kaagad na ipinagtapat sa kanya ng mga magulang ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Labis siyang nasaktan sa nalaman dahil hindi pala niya tunay na mga magulang ang mga ito. Pero kahit ganon, malaki ang pasasalamat niya dahil minahal at itinuring siyang tunay na anak ng mag-asawa. Ni minsan, hindi sa kanya pinaramdam ng mga magulang na ampun siya. Bagkus, sobra-sobrang pagmamahal ang kanyang natatanggap galing sa mag-asawa. Dahil dito, nagdesisyon si Ray na hindi nahanapin ang tunay na ina. Nag-focus na lamang siya sa pag-aaral hanggang sa makagraduate ng college. Nagtayo si Ray ng sariling negosyo. Nung una, maliit lamang ito na flower shop. Ngunit kalaunan, lumaki ito ng lumaki. Hanggang sa nagkaroon ito ng mga branch sa kamay nilaan. Akala niya magiging masaya siya sa tagumpay na tinatamasa. Pero hindi pala, dahil may kulang pa rin. Dahil dito, nagdesisyon si Ray na pumunta ng bahay ampunan kung saan siya nakuha ng mga Alejandro. Kinausap niya ang madre na nakakita sa kanya at tinanong kung may palatandaan ba para makilala niya ang tunay na ina. May ibinigay ito sa kanya na isang gold necklace na may pendant at sa loob nito may nakaukit na 4 na letra. Ang SG, Love FS. Sa tingin ni Rain, maaaring yon ang pangalan ng kanyang mga magulang. Kaagad siyang nag-hire ng private investigator upang ipahanap ang mga ito. Ngunit nahirapan ang private investigator na kinuha niya. Sino ba ang hindi mahihirapan? Hindi naman niya alam kung sino talaga ang mga taong pinapahanap niya. Tanging umpisa lang ng mga pangalan at apelido nito ang alam niya. Malay ba ni Rain kung anong ibig sabihin ng SG and FS? Dahil dito, nagpapalit-palit siya ng private investigator at nakalimutan na niya ang sariling buhay. Hindi na naisip ni Rain ang mag-boyfriend. Bagkus, sa negosyo at sa paghahanap sa mga magulang, umikot ang kanyang buhay. Hanggang namalayan na lamang ni Rain na napag-iiwanan na siya ng mga kaibigan at dating kaklase. May sariling pamilya na ang mga ito. Samantalang siya ay single pa rin. Tumigil na rin sa panliligaw sa kanya ang mga manliligaw. Yung iba may GF na. Yung iba naman may mga asawa na. Pero hindi niya yun iniintindi. Ang priority niya ang mahanap ang mga magulang at tanungin kung bakit siya itinapo na parang basura. Hanggang isang araw, napanood ni Rain si Doña Soledad sa isang interview nito sa TV. Nalaman niya na bago nito na pangasawa si Emilio Villarica, ay Gomez ang gamit nitong apelido. Dahil dito, nag-isip siya ng gagawin. Gusto niyang malaman ang nakaraan ni Soledad Villarica. Sa halip na paimbestigahan ito, ay siya mismo ang kusang tutuklas sa pagkatao ng babae. Binayaran niya ng malaking halaga ang dating katulong ng mga Villarica para mag-resign sa trabaho. Nang mangailangan ng bagong katulong si Soledad, doon na siya umiksena. Katulad sa dating katulong ng mga Villarica, ay binayaran din niya ng malaking halaga ang katulong na pinadala ng agency. Upang tuluyan na makapasok sa bahay ni Soledad, nagpanggap si Rain na bagong katulong. Nang sa ganon, malaya siyang makagalaw sa bahay na iyon. Hindi sigurado si Rain kung si Soledad nga ba ang tunay niyang ina. Ngunit umaasa siya na ito ang hinahanap niyang ina. Nang sa ganon, matahimik na siya at mabigyan ng sagot ang lahat ng mga katanungan sa kanyang isipan. Papatulog na sana si Rain nang makarinig ng mahihinang katok na nanggagaling sa labas ng pintuan. Maingat siyang bumangon at binuksan ang pintuan. Ayaw niyang magising sina Annabel. Nanlaki pa ang mga mata ni Rain nang mapagbuksan si Miguel. May hawak ito na bulaklak. Para sa'yo. Salamat. Akala ko hindi ka na uuwi. Gabing-gabi na at maulan pa. Naabutan kasi ako ng matinding traffic. Idagdag pa na,
Malakas ang ulan. Kumain ka na ba? Iinitin ko ang pagkain mo. Sige, pero gusto ko na. Sabayan mo akong kumain. Pwede ba yun? Ha? Kumain na ako kanina bago ka... It's okay. Hindi naman magiging issue sa akin kahit tumaba ka pa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng kilig si Rain. Pakiramdam tuloy niya na mga sandaling yon ay nasa teenager stage siya. Habang kumakain, ay panay ang kanilang kwentuhan. Kaya naman hindi nila namalayan ng oras, magmamadaling araw na pala. Thank you, Rain. Pinasaya mo ko. Nawalang pagod ko sa maghapon ng dahil sa'yo. Salamat din sa bulaklak. So paano? Matutulog na ako. Good night. Good night too. Nagulat si Ray nang halikan siya sa pisngi ni Miguel. Para sa nang halik na yon? Good night kiss ko sa'yo. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Nang gabing yon, nahirapan makatulog si Rain. Sa tuwing ipipikit ang kanyang mga mata, mukha ni Miguel ang nakikita niya. Ano ba, Miguel? Patulugin mo naman ako. Maaga pa ako bukas. Patuloy pang lumipas sa mga araw at buwan. Unti-unting napapalapit ang loob ni Rain kay Miguel. Sa tingin niya ay mahal na niya ito. Isang gabi, niyaya siya ni Miguel na mag-dinner sa restaurant. Ayaw sana ni Rain, ngunit mapilit ang lalaki. Dinala siya nito sa paborito nitong Italian restaurant. Ito na rin ang umorder ng kanilang pagkain. Hindi na nagulat si Ray nang bigyan siya ni Miguel ng bulaklak. Malugod niya itong tinanggap at nagpasalamat. Ayoko na magsayang pa ng oras. Didiretso na kita, Rain. Gusto kita. Mahal kita. At gusto kitang maging asawa. Ano? Wait lang, Miguel. Isa-isa lang. Hindi ka pa nga naliligaw sa akin. Asawa ka agad? Di ba pwedeng girlfriend muna? Hindi na tayo mga bata. Wala na tayo sa kalendaryo. Mahal kita rin. Mahal mo rin ba ako? Tama ang sinabi ni Miguel. Hindi na sila mga bata. Wala na sila sa kalendaryo. Huminga muna siya ng malalim bago sinagot ang tanong sa kanya ng lalaki. Yes, Miguel. I like you. Mahal din kita. So ibig sabihin ba nito ay official ng relationship natin? Oo, official na tayong mag-on. Nakangiti siyang niyakap ni Miguel at pagkatapos ginawaran ng halik sa mga labi. Isinama si Ray ng lalaki sa bahay nito sa Ortigas. Pagkapasok pa lamang ay mabilis siya nitong hinalikan sa mga labi na kaagad naman niyang tinugon. Habang tumatagal ay palalim ng palalim ang kanilang paghahalikan. Naramdaman ni Ray na higit pa sa halik ang nais ni Miguel. Dahil dito, naitulak niya ito na ikinagulat naman ng lalaki. Nagtatanong ang mga mata na tumingin ito sa kanya. Why? I'm sorry, pero hindi pa ako handa sa bagay na gusto mo. Mahal kita rin. May mangyari man sa atin ngayon. Don't worry, pananagutan kita. Hindi pa ako handa, Miguel. Sana maintindihan mo ako. Kung mahal mo talaga ako, ibibigay mo sa akin ang gusto ko at pagkakatiwalaan mo ko. Trust me, Rain. Kaya kitang panagutan dahil mahal kita. Pero Miguel, naputo lang sasabihin ng dalaga nang muling sakupin ni Miguel ang mga labi niya. Oo, mahal niya si Miguel, pero hindi pa siya handa sa bagay na nais nito. Ayaw niyang dumating ang araw na may pagsisihan siya. Malakas niyang itinulak ang lalaki at mabilis na inayos ang sarili. Akala ko ba, mahal mo ko rin? Bakit ayaw mo ibigay ang bagay na makakapagpasaya sa akin? Halos dumagundong sa buong sala ang lakas ng boses nito. Ibibigay ko naman sa'yo, pero hindi pa sa ngayon. Hindi pa ako handa, Miguel. Kung mahal mo talaga ako, maiintindihan mo ako. Hindi ka pa handa? Diyos ko naman rin, hindi ka na teenager para mag-inarte pa. Oo, alam ko yon.
Ang sa akin lang sana, maintindihan mo ako. Ngayon kung hindi mo maintindihan, mas mabuti pa siguro na mag-break na lang tayo kaysa ganito. Malalaki ang mga hakbang na naglakad siya palabas ng pintuan. Ngunit maagap na humarang sa kanyang daraanan ang lalaki. Paraanin mo ako! I'm so sorry, Rain. Nabigla lang ako. Please, give me another chance. Pangako, hindi na to mauulit. Hindi na kita pipilitin sa bagay na ayaw mo. Willing ako maghintay hanggang sa maging handa ka na. Are you sure? Yes, Rain. Sigurado ako. Sorry kung pinilit kita. Promise, hindi na talaga mauulit. Hihintayin kita hanggang sa maging handa ka na. I love you. I love you too, Miguel. Tinupad nga ni Miguel ang promise sa kanya. Naging kontento na lamang ito sa yakap at halik. Dahil dito, napatunayan talaga ni Rain na totoong mahal siya ng lalaki dahil nakahanda itong maghintay para sa kanya. Araw ng Lunes nang magpaalam sa kanya si Miguel na may business trip itong pupuntahan sa Hong Kong. 2 to 4 days itong mawawala. Yun ang unang beses na magkakalayo silang dalawa. Simula na naging sila ay sa mansyon na ito nagstay. Umaalis lang ito kapag kailangan sa opisina. Ngayon kasi, may business trip ito sa Hong Kong, kaya kailangan itong umalis. Habang naglilinis sa Rain sa kwarto ni Doña Soledad, hindi niya maiwasan na pagmasdan ang mga lumang litrato nito na nakalagay sa picture frame. Tama ang hinala ni Rain. Maganda talaga ito ng kabataan. Kaya hindi malabo na maraming mga kalalakihan ang nagkakagusto dito noon. Nang magawi ang tingin niya sa mga photo album, ay lakas loob niya itong kinuha. Tamang-tama naman na umalis si Doña Soledad at may imimit itong kaibigan sa labas. Kaya may pagkakataon siyang maghalungkat ng mga gamit nito. Sa ilang buwan niyang pamamalagi doon, alam na niya kung saan nakalagay ang mga CCTV at kung paano niya ito iiwasan. Isa-isa niyang tiningnan ang laman ng photo album. Nakita niya doon ang mga larawan ni Doña Soledad nang ikinasal ito sa ama ni Miguel na si Don Emilio. Ngunit may iilan na mga larawan na ibang lalaki ang kasama ni Doña Soledad. Naagaw ang tingin ni Rain sa kwintas na suot nito. Hindi siya maaaring magkamali. Magkapareho ng kwintas si Doña Soledad at ang tunay niyang ina. Oh my God! Hindi kaya si Doña Soledad ang tunay kong ina? Anang niya sa isip. Pinagmasdang mabuti ni Rain ang kwintas. Walang duda, parehong-pareho talaga. Ipinagpatuloy ni Rain ang pagtingin sa mga larawan. May sulat siyang nakita na nakaipit sa isang larawan. Kinuha niya ito at binasa. Mahal na mahal kita, Soledad. Pero hanggang dito na lang talaga tayo. Nakailanman, hindi pwedeng magsama ang langit at lupa. Marahil, ito ang dahilan kaya namatay ang anak natin. Dahil hindi siya para sa atin. Dasal ko na sana mahanap mo ang lalaking para sa'yo. Mananatili ka dito sa puso ko, Soledad. Nagmamahal, Fernando. Kung ganon, may anak sa pagkadalaga si Doña Soledad at patay na to? Nagmamadaling inayos ni Rain ang mga photo album na kanyang kinalat at tinapos ang paglilinis. Pagkalabas ng kwarto ni Doña Soledad, siya namang paglabas ni Annabel sa guest room. Ito kasi ang naglinis doon. Oh, Rain, ngayon ka lang natapos maglinis ng kwarto ni Doña Soledad? Ha? Oo. Medyo marami kasing kalat eh. Pagsisinungaling niya. Halika na, bumaba na tayo. Tulungan natin sa kusina si Manang Melba. Sige. Annabel, di ba nabanggit mo sa akin dati na matagal-tagal ka na dito na nagtatrabaho? Oo. Bakit? Maliban ba kay Miguel, may iba pa ba na anak si Doña Soledad? Bakit mo tinatanong? Wala naman. Curious lang kasi ako. Wala na. Nag-iisang anak lang yan si Sir Miguel. Pero ito ang chismis. Bago daw nagpakasal sina Doña Soledad at Don Emilio,
ay nagkaroon ng anak sa dating boyfriend nitong si Doña Soledad. Talaga? Oo, at ito ang matindi. Wala pa daw isang araw nang namatay ang baby. Ngunit sa araw ng kasal ni na Doña Soledad at Don Emilio, natuklasan ng Doña na buhay pa pala ang anak niya at ibang baby ang inilibing. What? Nasaan ang bata? Nakita na ba siya ni Doña Soledad? Hindi pa. Ang sabi kasi ng mama ni Doña Soledad, inutusan daw nito ang driver na iwan ang bata sa bahay ampunan. So, anong nangyari? Teka nga, bakit ba bigla ka naging interesado sa love life at buhay ng amo natin? Siyempre, amo natin siya. Kaya kailangan lang na makilala natin siya kung anong klaseng tao ba siya. Sa bagay, may point ka girl. So ito na nga. Kakausapin na sana ni Doña Soledad ang kanilang driver upang tanungin kung saan ito iniwan ng bahay ampunan ng kanyang anak. Kaya lang sa kamalas-malasan, inatake ito bigla sa puso na siyang naging dahilan ng pagkamatay nito. Ibig sabihin, hindi nalaman ni Doña Soledad kung nasaan ang anak niya? Oo, hindi. Ang tanging alam lang ng Doña ay babae ang anak niya at suot nito ang kwintas na bigay sa kanya ni Fernando. Dahil sa nalaman, lalong lumakas ang hinala niya na siya ang anak ni Doña Soledad at ito ang hinahanap niyang ina. Oo, aaminin niya na dati galit siya sa kanyang ina dahil sa ginawa nitong pag-aabandona sa kanya. Ngunit nang marinig niya ang kwento ng buhay ni Doña Soledad, ay nagbago ang pagtingin niya dito. Lalo na nang malaman na ang mga magulang pala nito ang dahilan kaya nagkahiwalay silang mag-ina. Pinalabas ng mama ni Doña Soledad na patay na ang bata para mapilitan itong magpakasal kay Don Emilio. Ayaw kasi ng mga magulang ni Doña Soledad sa boyfriend nitong si Fernando. Dahil daw, anak lamang ito ng kanilang hardinero. Kaya naman, nag-isip ng paraan ng mama nito para paghiwalayin ang dalawa. At nagtagumpay naman ito. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang plano. Pagkatapos manganak ni Doña Soledad, ilang oras lamang ang lumipas nang sabihin nito na patay na ang bata. Sa kadahilanan na mahina ang puso at hindi kinaya, kaya ito binawian ng buhay. Nang makita ito ni Doña Soledad, ay nasa loob na ng kabaong. Hindi na ito pinabuksan ng kanyang mama. Ngunit walang lihim ang hindi nabubunyag. Dahil sa araw mismo ng kasal ni na Doña Soledad at Don Emilio, ay natuklasan nito ang ginawa ng kanyang mama. Umami naman ang mama nito. Yun nga lang, hindi pa rin nakasama ng Doña ang anak. Dahil namatay ang kanilang driver, na siyang susi sana upang makita nito ang anak. Hapon na nang umuwi ng bahay si Doña Soledad. Kaagad niya itong sinalubong ng yakap na ikinagulat naman ng matandang babae. Pinakiramdamang mabuti ni Rain ang sarili habang yakap si Doña Soledad. Kung may lukso ng dugo siyang nararamdaman, sa oras na yakapin niya ito. Mukhang totoo nga ang sinasabi ng karamihan sa lukso ng dugo. Dahil yun ang nararamdaman niya ngayon. Nahihiya siyang kumala sa pagkakayakap sa matandang babae at humingi ng paumanhin. Pasensya na po kung niyakap ko kayo. Namiss ko lang ho kasi ang mama ko. It's okay. Hindi naman yung big deal sa akin. Lalo na ngayon na girlfriend ka na ng anak ko. Naisip ko na nga rin na patigilin ka na sa pagtatrabaho dito at bigyan ka na ng magandang trabaho sa kumpanya. Nang sa ganon, matulungan mo si Miguel na patakbuhin ang mga negosyo namin. Sa tingin ko naman, seryoso sa iyo ang anak ko. Kaya walang dahilan para hindi kita bigyan ng magandang trabaho at mataas na posisyon. Naku, wag na po ma'am. Nakakahiya naman sa inyo. Masaya na po ako na nagmamahalan kami at tanggap niyo po ang relasyon namin. Kung sino ang mahal ng anak ko, ay mahal ko na rin. Salamat po ma'am sa pagtanggap sa akin. From now on, call me Mama Soledad. Kinagabihan, hindi dalawi ng antok si Rain. Masaya siya na abot kamay na niya ang tunay na ina. Ngunit sa kabila ng sayang yon, ay may nadarama siyang kalungkutan.
Dahil kung totoong si Soledad Villarica ang tunay niyang ina, magkapatid silang dalawa ni Miguel. Pag nagkataon, paano na sila? Ang kanilang pagmamahalan ni Miguel. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nagmahal at mukhang hindi pa matutuloy dahil magkapatid sila sa ina. Upang matuldukan na at mabigyan ng kasagutan ng lahat ng mga katanungan sa kanyang isipan, ay kailangan nilang sumailalim sa DNA test. Walang sinayang na oras si Rain. Kaagad siyang gumawa ng paraan. Kumuha siya ng buhok ni Doña Soledad na siyang gagamitin sa DNA sample. Kinakabahan siya sa magiging resulta. Hindi niya alam kung kaya ba niyang tanggapin na half-brother ang lalaking minamahal. Isang araw bago dumating ang DNA results, ay dumating si Miguel galing Hong Kong. Marami itong mga pasalubong sa kanya. Hey, what's wrong? Hindi ka ba masaya na? Bumalik na ako? May himig pagtatampo sa boses ng lalaki. Masaya ako na bumalik ka na. Pasensya na, may iniisip lang ako. Ano bang iniisip mo? Pwede mo sa akin sabihin. Baka may maitulong ako sa'yo. Miguel, kung sakali ba na ang mahal mo ay half-sister mo pala, anong gagawin mo? Siyempre malulungkot. Teka, bakit ganyan ang tanong mo sa akin? Wala, may nabasa lang ako tungkol sa dalawang taong nagmamahalan. Tapos nalaman nila na magkapatid pala sila sa ina. Oh, really? Ang lungkot naman nun. Mabuti na lang, hindi tayo magkapatid. Sana nga, Miguel. Pero paano kung magkapatid talaga tayo? What did you say? Ha? Wala. Ang sabi ko, oo nga, mabuti na lang hindi tayo related sa isa't isa. Kinabukasan, nang matapos ang trabaho ni Rain, kaagad siyang umalis para pinuntahan ng kaibigan na doktor na siyang gumawa ng DNA test. Kinakabahan si Rain habang binubuksan ang envelope. Nang makuha ang laman, kaagad niya itong binasa. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha nang mabasa ang resulta ng DNA result. Totoong si Doña Soledad ang tunay niyang ina, na ang ibig sabihin, kapatid niya si Miguel at hindi pwedeng maging sila. Nang hinang napaupo sa upuan na naroon ang dalaga, hindi niya alam kung paano sasabihin kay Miguel ang tungkol sa kanyang natuklasan. Lord, bakit naman po ganito? Nakilala ko nga ang tunay kong ina, pero may kapalit naman. Bakit sa lahat ng tao? Si Miguel pa ang kapatid ko. Bakit? Kinalma muna ni Rain ang sarili bago umuwi ng mansyon. Kaagad siyang sinalubong ni Miguel, sabay halik sa pisngi. Saan ka nagpunta? Bakit ngayon ka lang bumalik? May pinuntahan lang ako ng kaibigan. Bakit? Namiss mo ba kaagad ako? Of course. Gusto ko, palagi kitang nakikita. Ayoko mawala ka sa paningin ko. Bakit naman? Tinatanong pa ba yan? Siyempre dahil mahal kita. Ikaw ang nagbibigay liwanag sa buhay ko. Kayong dalawa ni Mama. Mahal na mahal din kita, Miguel. Pero, hindi pwedeng maging tayo. Hindi na napigilan ni Rain ang umiyak sa harapan ng lalaki. Nangihina siyang napaupo sa semento. Hey, anong sinasabi mo? I don't understand. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Anong dahilan? Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal, Miguel. Kung pwede ko lang baguhin ang kapalaran natin, ay ginawa ko na. Pero hindi pwede. Dahil itong nakatadhana sa ating dalawa. Anong sinasabi mo, Rain? Hindi kita maintindihan. Magkapatid tayong dalawa, Miguel. Naririnig mo? Magkapatid tayo. Tuluyan na ngang napahagulhol ang dalaga. What? Paano nangyari yun? Nag-iisang anak lang ako ni na Mama. Imposible na, maging magkapatid tayo. Oo, nag-iisang anak ka lang nila. Dahil anak ako ng mama mo sa una niyang boyfriend. What? You mean, ikaw ang anak na matagal nang hinahanap ni Mama? Oo, Miguel. Ako nga ang anak na hinahanap ng mama mo. No, hindi to totoo.
Hindi! Totoo, Miguel. Ito ang DNA test na magpapatunay na mag-ina kami ni Soledad Villarica. Kung masakit sa'yo, mas masakit sa akin. Akala ko kasi, ikaw ang lalaki na nakatadhana para sa akin. Pero hindi pa pala. Tama ba ang narinig ko? Ikaw ang anak ko? Sabay pa silang dalawa na napalingon, nagmarinig ang boses ng kanilang ina. Opo, Mama. Ako po ang anak niyo. Ito ang DNA test na magpapatunay na mag-ina tayong dalawa. Inabot ni Rain kay Doña Soledad ang hawak na envelope na kaagad naman itong binuksan. Nakita ni Rain ang pagtulo ng mga luha nito. Oh my God! Ikaw nga ang anak ko! Bulalas ng matandang babae. Patakbo siya nitong niyakap ng kay higpit na kaagad naman niyang tinugon. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ng dalaga ang yakap ng tunay niyang ina. Kay sarap pala sa pakiramdam. Ngunit sa kabila ng sayang yon, ay may kaakibat na kalungkutan. Ilang minuto rin silang nagyakapan na mag-ina bago naghiwalay at naupo sa mahabang upuan na naroroon. Paano mong nalaman na ako ang tunay mong ina? Sa totoo lang po, hindi ako sigurado. Pero nang mapanood ko kayo sa TV, kakaiba kaagad ang nararamdaman ko sa inyo. Lalo na po nang makaharap ko kayo sa personal. Marahil, yun ang tinatawag na lukso ng dugo. Kamuntik na sana akong mawalan ng pag-asa. Mabuti na lang, nakita ko ang mga luma ninyong larawan at ang sulat po sa inyo ni Papa. Tinanong ko kaagad si Annabel tungkol sa inyo. Dahil sa nalaman ko galing sa kanya, mas lalong lumakas ang hinala ko na kayo ang tunay kong ina na matagal ko nang hinahanap. Magaan din ang loob ko sa iyo, Rain. Kaya nga, hindi ako tumutol na maging kayo ni Miguel. Pero ngayon na alam ninyo na magkapatid kayong dalawa, kailangan ninyong tanggapin ang katotohanan na hindi pwedeng maging kayo dahil magkadugo kayo at kasalanan sa Diyos kung ipagpapatuloy niyo pa ang inyong relasyon. Naiintindihan ko po, Mama. Opo, mahirap. Pero kailangan naming tanggapin. Dahil itong kapalaran namin ang maging magkapatid. Nang lingunin ni Rain si Miguel, tahimik lamang ito sa isang sulok. Napansin niya ang luha sa gilid ng mga mata nito at alam niyang nasasaktan ito at yun din ang nararamdaman niya ngayon. Hindi matanggap ni Miguel na ang unang babaeng minahal niya ay half-sister pala niya. Sa dinami-dami ng babae sa mundo, bakit ito pa ang naging kapatid niya? Bakit ito pa ang minahal niya? Yun na ba ang karma niya sa pagiging babaero noon? Na kung kailan siya nagmahal, ay hindi naman pwedeng maging sila dahil magkapatid sila. Sa labis na pighati, umalis si Miguel at nagtungo sa isang bar sa Makati. Gusto niyang magpakalasing nang sa ganon, makalimutan ang sakit na nadarama ng mga sandaling yon. Habang umiinom ay hindi napigilan ni Miguel ang pagtulo ng kanyang mga luha. Naalala niya ng unang beses silang nagkita ni Rain. Napagkamalan pa siya nitong magnanakaw. Sa inis, hinalikan niya ito sa mga labi. Simula nang matikman niya ang mga labing yon, ay ninais na niya itong maangkin. Pero iba sa lahat ng mga babae si Rain. Dahil nanatili itong matibay at hindi nagpadala sa bugso ng damdamin. Kahit nang maging sila, hindi pa rin ito ibinigay sa kanya ang gusto niya. Dahil dito, mas lalo niyang minahal ang babae. Pinangako ni Miguel sa kanyang sarili na si Rain ang babaeng ihaharap niya sa altar at magiging ina ng kanyang mga anak. Pero paano iyon mangyayari kung magkapatid pala sila? Ano na ang mangyayari sa kanilang pagmamahalan? Mag-uumaga na nang lumabas sa bar si Miguel. Kahit lasing na lasing, ay pinilit niyang mag-drive at makauwi ng bahay. Sa halip na sa kanyang kwarto dumiretso, ay naisipan niyang puntahan sa guest room ang dalaga. Nakailang katok din siya bago pinagbuksan ni Rain. Nagulat pa ito nang makita siyang lasing na lasing. Miguel? Lasing na lasing ka.
Mahal na mahal kita rin. Hindi kita matatanggap na kapatid ko. Hindi. Wala na tayong magagawa, Miguel. Ito ang kapalaran natin. Kaya mas mabuting tanggapin na lamang natin. Sana nga ganun lang kadali rin. Pero hindi eh. Ang sakit-sakit dito sa puso ko. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Kung masakit sa'yo, mas masakit para sa akin. Kung may magic lang ako, gusto kong baguhin ang kapalaran natin. Pero wala eh. Kahit pagbalik-balik ta rin natin ang mundo, hindi na magbabago ang katotohanan na magkapatid tayo, na magkadugo tayo, na kahit kailan, hindi pwedeng maging tayo. Hindi. Hindi talaga kita matatanggap na kapatid. Ipaulit natin ang DNA test. Baka nagkamali lang sila. Baka hindi talaga si mama ang tunay mong ina. Tama na, Miguel. Pinapahirapan mo lang lalo ang mga sarili natin. Ang maganda nating gawin ay ang tanggapin ang katotohanan. Pansamantalang katahimikan ang nangyari sa kanilang dalawa. Sumama ka sa akin, Rain. Aalis tayo dito. Pupunta tayo sa malayong lugar. Sa lugar na walang makakakilala sa atin. Doon tayo titira at bubuo ng isang masayang pamilya. Yun lang ang paraan para maging masaya tayong dalawa. Gustuhin ko man, pero hindi pwede. Kasalanan sa Diyos ang iniisip mo. Tama na, Miguel. Huwag na nating pahirapan ang mga sarili natin. Walang nagawa si Miguel nang pagsaraduhan siya ng pintuan ng dalaga. Padaos-do siyang naupo sa malamig na sahig habang tahimik na lumuluha. Tama na, anak. Ayaw kitang nakitang nasasaktan. Dahil ako ang unang nasasaktan. Bakit ganun, Mama? Bakit? Bakit si Rain pang naging anak niyo? Sana iba na lang. Wala tayong magagawa, anak. Ito ang kapalaran yung dalawa. Ang maging magkapatid kayo. Oo, masakit sa una. Pero sa paglipas na mga araw, unti-unti rin yung matatanggap ang katotohanan. Simula nang malaman ni Miguel na magkapatid sila ni Rain, ay araw-araw na siyang nagpapakalangu sa alak. Napapabayaan na niya ang trabaho, maging ang kanyang sarili. Natuto na rin siyang manigarilyo. Umaga pa lang, alak na ang inaatupag niya. Matutulog ng lasing na lasing at pagkagising, alak na naman ang kanyang aatupagin. Sa tuwing naglalasing si Miguel, kahit papaano, pansamantala niyang nakakalimutan ang sakit na nadarama. Pero mahirap talagang kalimutan ang katulad ni Rain. Kahit anong gawin niyang pagkumbinsi sa sarili, hindi talaga niya kayang tanggapin na kapatid niya ang dalaga. Isang gabi, pinuntahan niya sa kwarto ang dalaga. Dahil bukas ang pintuan, kaya malayo siyang nakapasok sa loob. Mahimbing na natutulog si Rain. Pinagmasdan niya ang maamo nitong muka. Wala sa sariling hinaplos niya ito at napahinto sa mga labi ng dalaga. Dahil sa ginawa ay nagising ang dalaga. Nagulat pa na makita siyang nakaupo sa gilid ng kama. Paano kang nakapasok dito? Naiwan mong hindi bukas ang pintuan, kaya pumasok na ako. Sorry kung naistorbo ko ang pagtulog mo. Lasing ka na naman? Miguel naman, tama ng pag-inom ng alak. Sinisira mo ang buhay mo. Wala nang halaga ang buhay ko rin. Ikaw lang ang babaeng minahal ko. Tapos binawi pa sa akin ng Panginoon. Siguro, ayaw niya maging masaya ko, kaya ganun. O di kaya, ito ang karma ko dahil sa mga ginawa ko sa mga babaeng dumaan sa buhay ko. Maraming babae, Miguel. Mari mo isang araw, makilala mo ang babaeng nakatadhana sa'yo. No, ikaw lang ang gusto ko rin at wala nang iba pa. Mabilis niyang siniil ng halik sa mga labi ang dalaga. Nagpupumiglas ito, ngunit baliwala lamang iyon sa kanya. Hindi nagtagal, huminto na ang dalaga sa pagpupumiglas at naramdaman niya ang pagtugon nito sa mga halik niya. Dahil dito, mas lalong naging agresibo si Miguel. Mabilis niyang naihiga sa kama ang dalaga. Habang siya naman ay nasa ibabaw nito
at patuloy ang kanilang paghahalikan. Hindi to pwede, Miguel. Mali ito. Walang mali rin. Pareho nating mahal ang isa't isa. Tama tong ginagawa natin, kaya walang mali. Pero Miguel, hindi na niya binigyan ng pagkakataon ng dalaga na makapagsalita pa. Siniil ulit niya ito ng halik sa mga labi. Ilang sandali pa, pareho na silang hubot-hubad at kanilang pinagsasaluhan ang bawal na pagmamahalan. Kinaumagahan na magising si Rain, katabi pa rin niya sa higaan si Miguel. Nakayakap ito sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon at hinagilap ang mga damit na nagkalat sa sahig. Oo, mali na may nangyari sa kanilang dalawa. Pero wala siyang pinagsisisihan na ibinigay niya kay Miguel ang kanyang sarili. Nahiga ulit siya sa tabi ng lalaki at natulog. Sabay pa silang nagising ni Miguel nang marinig ang boses ng kanilang ina. Anong ginawa niyo? Bakit nagpadala kayo sa bugso ng mga damdamin niyo? Walang mali sa ginawa namin, Mama. Mahal ko si Rain at mahal din niya ako. Sa mga mata niyong dalawa, walang mali. Pero sa mga mata ng tao at sa mata ng Diyos, isang malaking pagkakamali ang ginawa niyo. Tama na, Mama. Kahit anong sabihin niyo, itutuloy namin ni Rain ang aming relasyon at walang makakapigil sa amin. Kahit na kayo pa. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Miguel galing sa kanyang ina. Kaagad naman itong niyakap ni Rain. Magbihis kayong dalawa at pagkatapos, puntahan ninyo ako sa study room. Nang makalabas ng kwarto ang kanilang mama, ay dun lamang nagsalita si Rain. Mahal kita, Miguel, pero tama si Mama. Kasalanan sa Diyos kung ipagpapatuloy pa natin ang relasyon na to. Anong sinasabi mo? Siguro, mas makabubuti kung hindi tayo magkasama sa iisang bahay nang, sa ganon, maiwasan natin ang isa't isa. Sinasabi mo ba na aalis ka dito na iiwan mo ko? Dahil yun ang tama at yun ang makabubuti sa atin. Kahit mahirap sa dalaga ang malayo sa tunay na ina, ay kailangan niyang gawin para sa ikatatahimik nilang lahat. Bumalik ang dalaga sa bahay ng mga Alejandro at sinabi niyang natagpuan na niya ang tunay na ina. Masaya ang mga ito para sa kanya. Ang hindi lang niya sinabi ay ang tungkol kay Miguel. Bumalik sa dating buhay si Rain. Ginugol na lamang niya ang lahat ng oras sa kanyang flower shop at sa kanyang mga magulang. Araw-araw niyang tinatawagan ang kanyang mama Soledad para kamustahin ito. Nakikibalita rin siya kay Miguel. Naaawa siya sa kapatid dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ito matanggap na hindi pwedeng maging sila. Kahit siya man hanggang ngayon, ay hindi pa rin tanggap ang sinapit ng kanilang relasyon. Ngunit kailangan niyang tanggapin dahil yon ang kanilang kapalaran. Isang umaga, nagising na lamang si Ray na masama ang pakiramdam at naduduwal. Dali-dali siyang tumakbo patungong banyo. Natigilan siya bigla nang maalala na isang buwan na pala siyang hindi nagkakaroon ng period. Wala sa loob na nahimas ang manipis na tiyan at mapait na napangiti. Nagbunga ang isang gabing pagkakamali nila ni Miguel. Pero para sa kanya, isa yun sa pinakamagandang blessing na kanyang natanggap. Nang hapon na yun, naisipan niyang magsimba para magdasal at humingi ng tawad sa nagawa niyang kasalanan. Papasok na sana siya sa loob ng simbahan nang makita ang isang matandang lalaki na hinimatay. Kaagad niya itong nilapitan at dinala sa ospital. Matyaga niyang binantayan ng matanda hanggang sa magising ito. Nasaan ako? Nandito po kayo sa ospital. Nakita ko kayong hinimatay sa simbahan. Salamat, Iha, sa pagdala mo sa akin dito. Walang anuman po. Ako pala si Rain Alejandro. Ako naman si Fernando Sebastian. Pasensya na talaga, Iha, sa abala. Fernando ang pangalan niyo? Oo, Iha. Bakit gulat na gulat ka sa pangalan ko? Kapangalan niyo po kasi ang papa ko. Sayang nga lang hindi kami nabigyan ng pagkakataon na magkakilala.
Ang lungkot naman. Sa bagay, ganyan din ang nangyari sa amin. Hindi namin nakapiling ang anak namin. Maaga siyang kinuha ng Panginoon. Marahil, hindi siya para sa amin. Napabuntong hininga si Rain habang pinagmamasdan si Mang Fernando. Parang pamilyar ito sa kanya. Parang nakita na niya ito, hindi lang niya maalala kung saan. Saan po ba kayo nakatira? Gusto niyo na ako na maghatid sa inyo? Sa Laguna talaga ako nakatira. May maliit akong farm doon. Kaya lang ako nagpunta dito sa Maynila dahil binisita ko ang kapatid ko. Ah, ganun po ba? So, bali nasa Laguna ang pamilya niyo? Wala akong asawa, pero may babae ako na. Mahal na mahal. Kaya lang, matagal na siyang may asawa at may anak na din. Nalungkot naman bigla si Rain para sa matanda. Naalala niya ang sitwasyon nila ni Miguel. Mahal nila ang isa't isa at magkakaroon na sila ng anak. Pero hindi pwedeng maging sila. Sandali lang, iha. Pwede ko bang makita yung kwintas mo? Oo naman po. Bigyan sa akin ng mama galing sa papa ko. Galing sa papa mo ang kwintas na ito? Opo. Nakita ni Rain ang panlalaki na mga mata ni Mang Fernando, kasabay ng pagtulo ng mga luha nito. Natatarantang niyakap niya ito, nakaagad naman itong sinuklian ng mahigpit na yakap habang umiiyak. Bakit po kayo umiiyak? May masakit po ba sa inyo? Anak ka ba ni Soledad Gomez na mas kilala na ngayon sa pangalan na Soledad Villarica? Opo. Bakit niyo kilala si Mama? Wait, kung ganun, kayo si Fernando na papa ko? Oo, ako nga si Fernando, ang dating kasintahan ni Soledad. Pero kung anak ka namin, paano nangyari yun? Mahabang kwento po, pero hayaan niyo ako na ikwento sa inyo lahat-lahat. Kinuwento nga ni Rain sa kanyang papa ang lahat-lahat, kung bakit siya buhay at kung paano sila nagkita na mag-ina. Nang matapos magkwento sa ama, ay kaagad niyang tinawagan ang kanyang mama. Ibinalita niya na nahanap na niya ang kanyang ama. Bakas sa boses nito ang labis na kasiyahan. Excited itong makita ang kanyang papa pagkatapos ng mahabang panahon. Samantala, nagdesisyon naman si Miguel na umalis muna pansamantala at nagtungo ng Canada. Gusto na niyang mag-move on. Gusto na niyang kalimutan si Rain. Ayaw na niyang ipilit ang hindi pwede. Kaagad niyang sinabi sa kanyang mama ang balak na pag-alis. Hindi naman ito tumutol. Sa halip, masaya ito para sa kanya. Nang araw na yon, dumating sa kanilang bahay ang Lola Margarita niya. Ito ang mama ng kanyang mama. Nasaan ang mama mo? Nasa kwarto niya po siguro. Siya nga pala, bakit napasugod kayo dito, Lola? May mahalaga akong sasabihin sa mama mo. Bakit kayo nandito, Mama? Dahil ba nalaman niyo na nagkita na kami ng anak ko at bumalik na si Fernando sa buhay ko? No, Soledad. Nandito ako dahil may mahalaga akong bagay na ipagtatapat sa iyo. Ilang taon ko itong inilihim. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Anong katotohanan, Mama? Hindi mo tunay na anak si Miguel. Ano? Paanong nangyari na hindi ko tunay na anak si Miguel? Tama bang narinig ko, Lola? Hindi ako tunay na anak ni Mama? Yes, Apo. Yes. Finally. Halos magtatalon sa labis na kaligayahan si Miguel. Siya lang yata ang ampon na nag-uumapaw sa kasiyahan ng puso. Niyakap ni Miguel ng kay higpit si Lola Margarita habang walang sawang nagpapasalamat. Hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko, Mama. Paanong nangyari na hindi ko tunay na anak si Miguel? Dahil patay na ang anak mo nang inilabas mo siya. Naisip ko na kumuha ng bata sa bahay ampunan at palabasin na anak mo kahit na ayaw ni Emilio. Yun lang kasi ang nakikita kong paraan para hindi ka malungkot. Alam kong mali ang ginawa ko.
Pero nagawa ko lang yon para pambawi sa ginawa ko sa panganay mong anak. Oh my God, Mama. Bakit niyo to nagawa sa akin? Bakit? Patawarin mo ako, anak. Nagsisisi na ako sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Patawad. Kahit anong galit ng kanyang mama sa Lola Margarita niya, ay nagawa pa rin itong patawarin, alang-alang sa kanilang pamilya. Nagulat si Ray nang mapagbuksan ng pintuan si Miguel. Nakangiti ito at may hawak na mga bulaklak. Anong ginagawa mo dito? Don't tell me na aakyat ka sa akin ng ligaw? Hindi lang ligaw, kundi pakakasalan na kita. Rain Alejandro o Rain Gomez Sebastian. Nahihibang ka na ba? Hindi nga pwede dahil magkapatid tayo. Bakit bang kulit-kulit mo? Ha? Hindi tayo magkapatid, Rain. Hindi akong totoong anak ng mama mo. Dahil lang totoo, patay na ang tunay mong kapatid. What? Seryoso ka ba sa sinasabi mong yan, oh? Wala akong panahon na magsinungaling sa'yo. Now, pakakasalan mo ba ako o hindi? Kung hindi naman tayo magkapatid, syempre, pakakasalan kita. Yes, I love you, Rain. Mas mahal kita, Miguel. Makalipas ang isang buwan, ginanap ang kanilang double wedding sa Laguna. Yes, double wedding. Dahil kasabay nilang ikinasal ang kanilang mga magulang. Walang pagsidla ng kaligayahan ang nadarama ng mag-asawang Miguel at Rain. Sa wakas, natuloy din ang happy ending na kanilang